Tayo po ay mag-aaral ngayon ng salita ng Panginoon. Ang title po ay Where the Bible Came From. So saan kaya nanggaling yung Biblia? So atin po alamin yan ngayon mga kapatid. The Bible is revelation of God to man, consisting of 66 books bound together and forming one book. So yung Biblia pala ay mayroong 66 na mga aklat, tapos ginawa siyang isang libro. So yan, 22 of the books of the Bible ay mainly historical. So yung books na yun na 22 ay historical siya. Tapos yung 21 of the largely books of prophecy. Yung 21 na books naman ay propesya. Yan. So 21 are the books are the form letters. Yan. Ang yung iba ay mga sulat na. So ano ba yung mga propesya? So yung mga libro, mga propesya ay yun yung darating sa huling panahon. Yung halimbawa, darating yung Panginoon na yung Panginoon na yung mga tao ayaw na magsimba, nanglalamig yung kanilang pananampalataya, yung kanilang puso ay nasa pira na. Yan, sila ay maibigin sa salapi at sa makamakmundo. Yan po ang mga prophecy. Yan. 21 are the form of letters and the 2 are primarily poetic. So, even though written by at least 36 different authors who were kings. So ito ay sinulat po sila ng hari, magsasaka, abogado, generals, fisherman, mangingisda, ministers, and priests, and tax collector, doctor. So yan po ang mga tao na nagsulat ng Biblia. So yung iba, mayroong mga doktor, at ang iba ay mga mahihirap, at mayroon din mga mayayaman. So yan ang nasulat ng Bible over a period of 1,600 years. So sinulat ini siya na napakahabang panahon, 1,600 years. Yet the Bible is one book because God was its real author. So yung Diyos po yung nagsulat talaga ng libro ng Bible sa pamagitan ng mga tao ng Holy Spirit. Yan. So number 1, who give the prophecies of the Bible by means of the Holy Spirit? So sino kaya yung nagbigay ng propesya sa Bible na by means of the Holy Spirit? So makita natin sa Revelation, sa 2 Peter 1 verse 21. Sabi dito sa 2 Peter 1 verse 21, for prophecy never had its origin in the will of man. So lahat ng propesya ay hindi lamang nanggaling sa gusto ng mga tao, kundi but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Kundi yung mga tao na nagsalita sa Diyos, nandan doon yung Espiritu ng Diyos. So yun po yung mga tao na nagsulat ng Bible. So yan. So hindi yung ordinaryong tao lang na wala doon yung Holy Spirit, kundi yung tao, nandan doon ang Holy Spirit ng Diyos sa kanya. So ano pa? To how much of the Bible inspired by God? So yan, how much? So makita natin ang answer sa 2 Timothy 3 verse 16. So paano kaya? So, hanggang kailan kaya inspired ng Diyos ang Biblia? So sabi dito, all scripture is God-breathed. So lahat po ng sinulat dito sa Biblia ay God-breathed. So ibig sabihin na wala ditong kasinungalingon na sinulat, kundi lahat ay totoo na sinasabi ng Panginoon. So lahat ng mangyayari dito ay mangyayari, at lahat ng mga advice dito sa atin ay totoo. Number 3, who revealed the future of the prophets through the inspiration of the Holy Spirit. So sino? So nag-reveal sa future, sino yung nagsulat? So sa Amos 3 verse 7, surely the sovereign Lord does nothing without revealing plans to his servants the prophets. So yung nagpahayag ng mga Biblia sa mga propeta, kundi ang Diyos. So ang Diyos lamang ang nagpahayag ng mga propeta. So hindi man makasulat si Apostle Paul, si Moses, si David, si Solomon, ng mga sulat na yan, kung hindi
nandoon yung Holy Spirit ng Panginoon. Siyempre, nandoon yung Holy Spirit ng Panginoon sa kanila. So ayan, nasulat nila yung Biblia. So, sunod, number 4, did the prophets recognize that their message were from God? So na-recognize kaya ng mga propeta na kanila ay mga mensahe nila ay nanggaling sa Panginoon. So ang sagot dito ay yes. Here are the few examples. David said, "The Spirit of the Lord spoke through me. His word was on my tongue." Sabi ng 2 Samuel 23 verse 2. So yan po. So kahit na si David ay nagsalita nyo na experience niya na ang Holy Spirit ay nandun, kasama niya na nagsasalita. Ganon din po si Jeremiah said, "Then the Lord said to me, now I have put my words in your mouth." So yan po, sabi ni Jeremiah na yung salita ng Panginoon ay ilalagay sa kanyang bibig. Yan. So God told Ezekiel, "You must speak my words," sa Ezekiel 2 verse 8. Ganon din yung sinabi ni Ezekiel na ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng mga salita. First part, when Zacharias, the father of John the Baptist, was filled with the Holy Spirit, he said that God had spoken as he said through his Holy Spirit long ago. So yan sa Luke 1 verse 7. So yan po mga patunay. So number 5, by what means does John say that the book of Revelation was written? So yan. So ano ang sagot dito? So makita natin sa Revelation 1 verse 1 to 2. The revelation of Jesus Christ, which God gave him to slow his servants. Why must something take place? He made it known by sending his angel to his servant, who testifies that everything he saw, that is the word of God and the testimony of Jesus Christ. So yun po. Kasama po ng mga propeta na nagsasalita ay yung mga anghel ng Panginoon na sinasamahan niya na magdadala ng mensahe. In this example, the steps of God's message to the prophets, we see that God is a fountainhead of truth. Christ received truth from the Father. Jesus then did do it to his angel. The angel communicated with the message to the prophet, who is torn past it to the people orally and written by book. So yan po. So yung mensahe talaga sa Bible ay nanggaling po sa ating Diyos. So yan po. So conclusion, it is evident that it was in the past God spoke na our forefathers through the prophets of many times in the various way. Hebrews 11. The Bible is God's book because it is His word and it will stand forever. So yung Biblia po ay libro po ng Panginoon at ito po ay may katotohanan at ito po ay tatayo hanggang sa huling panahon. Yan po. Sa Isaiah 40 verse 8, it will be will for us to place the same value on God's word as did Job. I have not departed from the commands of these lips. I have treasured the words of his mouth more than my daily bread. So yan po. So yung Biblia po ay sinulat sa atin ng Panginoon na para sa uling panahon tayo po ay makasurvive sa ating mga pangkabuhayan dito sa mundo, sa kung paano tayo mamuhay dito sa mundo na puno ng mga pagsubok, puno ng mga pag-alinlangan. So kung tayo ay nagbabasa ng Biblia, tayo ay mapapanatag yung ating kalooban. So sa mga tayo ay nangangailangan kung ano nangangailangan natin dito sa mundo, tayo ay nangangailangan ng financial, kung ano pa man, physical o anong kalusugan natin ng tayo ay humiling lamang sa Diyos at tayo ay diringgin sapagkat ang Diyos po ang may lalang ng lahat sa atin at sa panatag. So yan lang po mga kapatid, God bless po sa inyong lahat.